everyone! Welcome back again to my channel. This is Daiwana Vlog. So for today's video dahil i-share ko sa inyo kung paano nga ba ako magpadala ng pera sa Pinas gamit ang Alipay apps dito sa Hong Kong. So for 3 years, si Alipay lang ang ginagamit ko sa pagpapadala ng pera sa asawa ko, sa paghuhulog ng savings ko, PNB Bank. Then, pwede rin sa, mostly talaga ay sa Palawan talaga yung ginagamit ko kasi yung asawa ko hindi siya, wala kasing GCash yung asawa ko, pero pwede naman sana magpadala sa GCash kasi may tindahan doon na pwedeng mag-cash in, pero kasi malayo yung asawa ko sa bayan, kailangan din nilang bumili ng bigas, mag-grocery, so lagi kong pinapadala sa Palawan. So, ayan. Alam ko ito ay tanong din ng mga baguhan, ng mga nag-a-apply o nagpa-flight or kakarating lang dito sa Hong Kong kasi ako ganyan din ako noon nung meron akong kasabayan sa OWA dati day na nauna siya mag-flight dito. So, hindi ko pa alam si Alipay, hindi ko pa siya alam. So, nagtanong ako sa kanya kung saan siya nagpadala kasi syempre bilang baguhan dito sa Hong Kong, hindi pa natin alam kung anong remittance ang available dito, kung ano ang pwedeng pagsendan ng pera. So, sa kanya ako nagtanong, sabi ko, Day, paano ka nakapagpadala ng pera sa Pinas? Sabi niya, ano ka na lang, Day, mag-download ka na lang ng Alipay, sabi niya ganyan. So, ang requirements dahil para makapag-register ka kay Alipay ay Hong Kong ID. Yan yung number 1 na kailangan. So, nung una kong padala, sa Western Union ako nakapagpadala muna kasi wala pa ako that time ID. So, nung pangalawa, until now, Alipay na ang gamit ko. Yan. So, si Alipay maganda kasi mas mataas ang rate niya compare sa mga remittance. Kung mag-walk-in ka through Western Union to like this, like that, diba? Mas malaki talaga ang rate ni Alipay. So, kaya nag-stay na ako dito. Ito na yung, pinaka-paborito ko. So, napaka-convenient niya dahil kasi no need mo nang mamasahe para pumunta ng Central. Anytime, kahit hating gabi, pwede ka magpadala, pwede ka mag-send ng pera pag may laman ang GCash mo. So, ako naman dahil, every time kasi na pinapasahod ako ni Amo, kompyutado ko na, lalo na ngayon, kompyutado ko na kung anong, magkano ang ipapasend ko sa Alipay. So, tulad nga nakaraan, every sahod ko, kaya kailangan ko nakaka-uti ako ng kahit 2 or 3 days sa buong buwan para buong 5,000 yung ma-send ko o maipahulog ko kay Amo. Dinediretso na kasi nila dahil sa Alipay. Tatanungin na lang ako niyan. Magkano isesend namin sa Alipay? Iyan. Sabi ko 5,000, ganyan. Then, nagtitira na lang ako yung tira nung inuti natin. Yun na yung pinaka-budget natin. So, si GCash ayan, si GCash, tatlo yun si GCash, Palawan, ipapakita ko dyan sa inyo mamaya, i-screen record ko para ma-familiar kayo kung ano ang itsura, kung ano ang laman ni Alipay. Tatlo siya, si GCash, ayan, si Palawan at si Bank. Si Palawan at si Bank, almost the same sila ng palitan. Si GCash ay mas mababa kasi si GCash ay walang bayad. Si Bank at si Palawan, meron siyang every transaction day 15 Hong Kong dollar. Any amount 15 Hong Kong dollar ang ibabawas niya, ang ibabayad mo. So, before na experience ko din nung umuwi ako, nung nagbakasyon ako kasi meron akong sinend sa sarili kong pera, 19,000. So, nagulat ako kasi nung galing kami sa sa Leyte, nung galing na kami sa Leyte,
naubos na yung ano ko, yung bit-bit kong pera, naubos doon. So, wala na kaming pamasahe pa uwi. Then, ayun, nailabas na natin ang ating kinatago-tago. Ayan, kasi hindi ko yan sinabi sa asawa ko na may sinend. Bukod sa pinadala ko sa kanyang pera at bit-bit kong pera, ay may sinend din ako sa sarili ko na 19,000 nga. So, that time nung pauwi kami, dumaan kami ng Palawan. So, nagulat ako dahil kasi wala na yung andun pa yung message sa akin. Sinesend ko sa kanya yung pinaka-reference code, pero hindi na makita sa Palawan. So, nagulat ako. Sabi ko, hala, saan napunta? Sabi kong ganyan. Saan napunta? Nasa Pinas pa naman ako, diba? Saan napunta yung pera ko? So, buti na lang, day, na meron akong naalala na merong nag-post dati na hindi nga daw ma-withdraw or mali yung pangalan, kaya hindi nanghihingi ng advice, nanghihingi ng tulong kung ano ang gagawin, sino ang pwedeng lapitan. Meron nag-comment doon, nabasa ko, pag hindi yan na-withdraw, kusang babalik siya sa account mo, kung sino yung nagpadala. Or then, kung after 10 days ata, kung hindi siya na-withdraw, babalik din sa account mo. So, buti na lang, nagpanik din ako kasi wala kami pamasahe na. Hindi na kami makasakay ng barko. Hindi na kami makasakay ng barko. 2 barko pa yung sasakyan namin pag Masbate. So, buti na lang talaga may naalala akong ganon. So, chinek ko sa Alipay ko. Pag data lang, day, hirap mo buksan yung Alipay mo pag nasa Pinas ka. Pero pag nakakunik ka sa wifi, mabubuksan mo. At nakiusap talaga ako doon sa sa teller doon sa Palawan na pwede makikunik ng wifi. Titingnan ko lang yung Alipay ko. Ayun nga, day, pasalamat ko kasi hindi naman siya nawala, hindi siya kung saan napunta, bumalik sa account ko dahil din. So, sinend ko lang din ulit sa pangalan ko, then winidraw ko na sa Palawan. Ganun lang siya. So, masasabi kong the best talaga siya, no? Kasi ang rate, yan mataas nga din. Then, ipapakita ko sa inyo kung ano ang kung paano magpadala, paano mag-transfer. Punta kayo sa Play Store nyo. Download Alipay HK. Ayan na siya, day, kasi naka-download na ako. So, open na lang siya. Ito na yung itsura niya. Punta tayo kay Remittance. Ayan. Makikita nyo dyan, Remit to Philippines. Pindutin nyo. Makikita nyo dyan, send to GCash, send to Cebuana, Palawan, and send to bank. So, ayan na siya, day. Makikita mo na yung exchange rate. I-type nyo lang yung magkano ang ipapadala nyo. Ayan. So, at dito kay Alipay, pwede na rin kayo dito magpa-load. Yan ang ginagamit ko. Punta lang kayo sa bills, payment. Ayan. Tapos, makikita nyo na yan. Yan, magkano? 50, 100, 200, 300, any amount. Pinakamababa ay 50 Hong Kong dollar. Pipili lang kayo nyan. Next nyo lang. Ganyan lang siya kadali, day. At ito pa, day, hindi lang susim ang pwede nyong ipaload. So, meron din si smartphone, CSL, ayan, Sun. About naman sa transaction history, day, makikita mo yan. Punta ka lang sa profile mo. Transaction history. Ayan, makikita mo dyan ang mga nag-send sa'yo, pinadalhan mo, magpa-load ka, makikita mo dyan lahat-lahat. Dahil paano naman mag-top up kay Alipay? So, punta ka lang dito sa top up. Press mo lang yung top up. Then makikita mo dyan, cash, top up, 7-Eleven, Circle K, coin, card, etc. At ipapakita mo lang yung QR code sa teller. Ayan. Kay Alipay, pwede ka mag-transfer ng pera. Wala siyang bayad. Sa mga friends mo or kaya kailangan mong mangutang o magpautang, pwede rin siya sa Hong Kong Bank to Alipay. So, ayan, nakita nyo na. Sana may napulot kayong idea, no, sa mga baguhan. So, kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye!